Ay, madam, taga saan ka po? Probinsya mo? Sa Pangasinan po. Ilan na po kayo? Ano po yan? Ilang taon na po kayo? Ilang taon na po ako? Opo. 43 po. Bata pa? Yung 43 lang po. Saan ka ngayon? Sa Hong Kong po. Wala na. Kayo po. Ilang taon po kayo? 48 na po ako. Saan po kayo ngayon? Dito sa Valenzuela, naka-duty po ako. Anong trabaho po kuya? Ano po, ma'am? Anong trabaho niyo po? May anak ka na ba, ma'am? Guard, ma'am, guard. Dalawa. Paras po na tayo, dalawa. Ano, lalaki, babae? Dalawang babae po. Sa akin din, dalawang lalaki. Anong trabaho niyo po? Guard nga ni. Bungol. May tumawag kay Sir Jimmy, oh. Naka-hold tayo. Oh no. Sir, sino po yung tumatawag? Yung mama ko po, sir, kasi dadalhin ko ospital. Tama naman. Nasa ospital si mama mo? Dadalhin pa lang nila kasi tumatawag minsan sa akin kapatid ko, kaya yung tumawag. Eh sabi ko, bukas na lang ako tatawag, dalhin nyo na lang, sabi kong ganun. Kasi na ano siya, sugat niya, parang hindi gumagaling. Oh, baka may diabetes na. Anong Ano po yan, sir, eh. Kasi yun ang iniinda niya, pina-check up na nga namin noon eh. Ganun sugat? pa rin. Saan po yung sugat? Sa puso? Ah, puso. Gumagaling eh. Lalo daw lumalala eh. Ganun talagang buhay ng mga anak. Sacrifice sa mga magulang. Si ate tumatawa, wala naman pinagtatawa. Ganun lang ho talaga siya masiyahin. Ah. Ito, malis. Wala na itong problema eh. Baka mamaya mag-pika dyan ah. Kanina, natatawa din ako. Nakakatawa pala. Yung iba pag sumali ho dito, kinakabahan, ganun. Pero ikaw tumatawa. Ganun talaga, ma'am. Yan, ako nga dati, first time ko sumali kay Sir JJ, nakabahan din ako noon. Pero kinaya naman eh. Wala naman umupok eh. Di ba, sir? Si ma'am kinikilig eh. Walang sumali. Bakit? Hiwalay po ba kayo, kuya? Oo, tagal na. 10 years ago na eh. Oh, Puro parents na lang. ilang taon na po yung mga anak niyo? Ano na, yung panganay ko, 24 years old na, may trabaho naman siya. Ang trabaho niya kasi niya, call center. Ayun, bunso niyo po. Nag-aaral na, patapos na ngayon year, college. Oo. Ganun ang buhay ng magulang. Kasi po, hiwalay po kayo? At, Naghiwalay po kayo ng asawa niyo? opo, matagal na, 16 years ago. Oo. Tagal na. Tagal na ng panahon. Bakit ikaw, hiwalay ka rin sa asawa mo? Hindi ho, biyuda. Biyuda po ako. Ayun pala eh. Tatawa si madam oh. Ano ba to, Sir DJ? Panitawa. Okay na ho yan tawa kaysa umiyak, sir. Tama ka talaga, Sir DJ. Tama ka talaga. Tama ka. Huwag lang kabagin mamaya, ma'am. Ilang taon na ka dyan sa Hong Kong, ma'am? Kung sa Hong Kong po, ano, sa mga 7 years po. Magsa 7 years. 2019 pa ho ako dito. Hindi ka pa nakakawin ng Pilipinas. Umuwi po ako pero minsan lang. Noong 2023. Ano lang pala dyan, ano? Ang hirap to, Sir JJ, ang layo.
Bakasyon naman si ma'am pag depende sa usapan ninyo. By the way, kasali po kayo doon, ma'am? Pupunta po kayo doon sa event natin sa February 15? Hindi. Hindi po. Kasi wala po akong DO. Hindi po ako nag-off. Ay, ganoon. Opo. Sayang naman yung mga damit mo, nakabaon lang. Hindi mo masusuot. Nakabaon lang. Parang panahon Sir DJ ng kupong-kupong yan Parang panahon ng lola ko yan Ilagay mo na sa bayong tapos ilagay sa baul. Ilang taon mo, madam mo? Wala dito sa kwali. Ilang taon na madam yung mga anak mo? Ano, yung isa po 21. Saka yung isa 16. Mabata. Tapos yung isa? Yung isa 21, magti-21. Tapos yung isa 16 po niya. Kasi ibig sabihin, yung panganay ko tsaka yung bunso ko, magkasing edad lang siguro. Kasi 21 na kasi yung bunso ko. Itong nakaraan December lang. 21 siya. Ano sa February po? Nag-21 po. Bakit si Madam Netipang kaya sumali tawa ng tawa sa DJ? Ano kaya nangyayari? Baka ho kamukha ka ng ex niya. Hindi ko, kanina nanonood po ako. Ha? Ang ganda-ganda ng nila. Ano daw? Yan. Sinilasin mo ito mamaya mo. Manager, pairam ng sinilas mo. Sinilasin kita mamaya. Sige kita. Yan ang epekto kapag walang day off eh. Mag-day off ka naman, ma'am. Hindi ka magbakasyon ka dito sa Pilipinas. Oo, Matagal magbabakasyon. para makita kayo ni sir. Bakasyon mo pa, Madam. Ano po yan? Ilan mo bakasyon? Next year pa ho, kuya. Ayun. Tumawag na naman. Tawag itong... Next year pa, kuya. Next year pa? Opo. Ha? Sa bagay, may panahon naman siguro mag-antay, no? Next year. Po? Pwede naman kita antayin sa next year pag uwi mo. Ay, abaw. Ay, abaw. Ano yan, bulgaran talaga ako magsalita. Kung gusto niya antayin ko siya. O, di ba? Pwede naman po. Okay ka lang, ma'am? Pwede naman po, kuya. Minom ka muna ng tubig mo kasi parang tawa ka ng tawa. Baka umusan ka na ng luha yan. Baka umusan ka na ng luha. Ang ganda-ganda pa lang sumali dito. Ha? Ang ganda-ganda pa rin sumali dito. Nakakatanggal ng stress. Matatanggal talaga yung stress mo. Pag Sir DJ yung... Pag sumali ka talaga sa Sir DJ, matatanggal talaga yung stress mo. Malamig sa Hong Kong pero pinapawisan ka na, oh. Pinapawag mo, luluha naman yan sa DJ. Hindi na magpawag yan, luha naman yan. Bakit talaga, ma'am? Ganun talaga. Wala talaga ng stress pag sumali ka sa DJ. Oo nga eh. Kaya nga sumali po ako kasi nakikita ko po yung mga iba parang ang ganda-ganda nilang tingnan. Kaya nag-try akong sumali. Ganun. Oo. Ako pa, sumali ko na to kaso lang nilang pinapalad talaga. Oo. Last year pa ako sumasali kasi nila ko pinapalad. O maganda usapan ninyo nang nakausap niyo po dito last year, sir. Ang sabi, di ba isang lugar lang kayo dyan ginudutihan nyo? Malapit lang mo yung pinapasukan ninyo?
Opo sir, dito ako sa parada sa Valenzuela, harap ng Index. Siya doon naman siya sa GNT sa Karuhatan po. Ayun, walking distance lang po pala. Hindi, isang sakay mo sir ay dalawa. Jeep papuntang Malinta, tapos sakay ka ng jeep papuntang Karuhatan GNT, doon sa taas. Ah, okay. So, nagkita po kayong dalawa. Opo, nagkita kami sa ano dito sa Pure Gold ng ano ng Ugong. Dito sa ano, dito sa ano, Karuhatan. Karuhatan. Oo. Saglit lang naman. Kumain lang naman. Kumain lang kayo. Dinner lang. Wow. After nun, wala na. Hindi na kayo nagkikita ulit. Wala na po. Yung ano, parang, kasi yung cellphone ko noon, sir, nawala. Kaya hindi ko siya nalalaglag, kaya hindi ko siya nakontak noon. Hindi sana Kaya sana pinuntahan mo doon sa ano niya, sa pinupostingan niya. ayoko, sir, nakakaya naman. Ganda ng usapan ninyo eh. Pag sakali, kasi malayo po, Montalban Rizal po yata yung inuwian noon, di ba? Tapos, Opo. pwede naman ho siya makitulog doon sa boarding house mo para makatipid. Yung nga, sir, nalaglag na yung CP ko noon, kaya Saan? ano, hindi ko siya nakaka-chat, tsaka hindi ko nakakontak na. Sayang, no? Kasi nakalimutan ko na rin yung ano niya, yung account niya eh. Hindi ko na rin kabisado eh. Kasi ito bago naman tong CP ko, tsaka bagong account naman ulit. Kaya nag-chat ako, nag-download ako ng Favor, tapos nag-comment sa inyo. Si Madam, nakikinig na lang eh. Ayaw magsalita eh. Uy. Teka lang. Maingay. Si Madam yung maingay cellphone, dito walang ingay kasi andito ako sa loob ng office eh. Sa barracks namin. Nandiyan po kayo sa work nyo ngayon. Ha? Nasa work po kayo ngayon. Oo, wala namang gagawin dito eh. Ang Sa galing. amin. Ano, Gabi. steady po kayo dyan? Stay in? Hindi. Uwian din ako. Stay out. Stay out. Bawal dito kasi yung stay in kasi ano to, showroom ng mga sasakyan galing ibang bansa. Oh. Mga luxury, sir? Mga ano sir, sa mga high grade na mga sasakyan sir. Hybrid yung Galing. mga... Gasolina at saka de kuryente. Yung mga latest ngayon, no? Okay. Mga ganda pa naman sir, mga rocks. Kaya mabibili. Dito lang siya, dito sa Valenzuela sa parada harap ng Inlex. Makikita to, showroom. Yung papasok ka ng NLEX? Opo, papunta ng Inlex. Mm. Makikita mo yung Valenzuela, showroom nakalagay. Nakalagay sa taas, Rocks 1, Rocks 01 at saka Highcan. Yan. Kaya mo punta ako dyan bukas, sir. Bibili ako. Bakit sir, wala naman problema. Kaya mo naman to, 7 lang naman to eh. Isa eh. Okay na ako, sir, sa bios ko, sir. Tama yun sir. Okay yun. Kaya na maraming sasakyan. Street lang tayo eh. Hindi naman pang malakasan eh. Kaya, sir. Tatawa lang si Madam eh, hindi na nagsasalita eh. Ano Madam, pwede kita antayin? Yun o. Ayabaw. Oh, last year, kung gusto mo. Pero dito lang ako sa trabaho ko. Taga saan ka nga po, ma'am? Dito po sa may Pilipinas? Pangasinan po, sa Dagupan. Dagupan. Opo. Kaya abutin yan. Oo. Pag nakakita sa tao, kaya mo puntahan. Hindi nyo naman alam yung lugar namin kung saan, anong bansa. Okay, pwede naman tayo mag-chat or text eh. Tawag eh. Matutuntun din yan. May mga GPS na may mga cellphone ngayon.
High-tech na kayo, hindi kagaya nung panahon niya puro di keypad niya, iba na. High-tech na. Di ba, ma'am? Ang ganda naman pag tumawa eh. $43, pwede na yun, magkakaka eh. 43, ako, pagkakit, pag-year sa guwat. Ilang taon na po ba kayo walang asawa, ma'am? 15 years. Boyfriend, kailan po kayo huli nagka-boyfriend? 2025. Ha? 2025. Last year lang. Yun lang. Oo. Pero taga saan? Diyan po din po ba sa may Hong Kong? Di po. Taga Pinas. Ah. Mm. Pero siya boyfriend, taga Pilipinas din pala. Ay, wala naman masama yan mong boyfriend. Hindi, ayoko po magka-boyfriend. Focus po ako sa mga anak ko. Oh? Siyempre, kahit naman sino magulang, focus talaga sa mga anak. Ako nga, nagpo-focus sa mga anak ko. Pero isa na lang. Sa mga may trabaho naman siya. Pero para sa akin, hindi ko pa yan iniisip yung magka-boyfriend o magka-asawa. Gusto ko pa yung matapos yung mga anak ko. So, gano'n naman talaga ng trato ng mga magulang kasi may mga gano'n naman talaga. Ilang taon na po yung bunso mo, ma'am? 16 po. Grade 11 po. Hmm. Kaya hindi pa ako nagka-boyfriend. Wala ka pa namang 50 pag tapos na yung mga anak mo pala eh. Hindi ka pa naman 50 that time, no? Hindi ka, magpapagpapag ko siguro ako ng pagtapos na yung bunso ko. Yun nga sa PJ, kailangan mag-asawa kasi pagdating ng panahon talaga, hindi natin alam kung aalagaan tayo ng mga anak natin. Ganun, purpose nila. Kasi tayo patanda na eh. Sila, papunta pa lang. May pamilya na rin sila. Kailangan maghanap buhay, no? Oo, maghanap talaga ang pamilya na, sarili na lang pamilya. Hindi natin alam kung makasawa sila ng babaeng mapagmahal. Marunong mag-alaga sa mga magulang. Kung magkasawa naman lang ng anak natin ng mga babae na walang kabuhay, hindi marunong tumuha ng mga magulang, wala rin kwenta. Kaya mag-asawa na lang kung sakali. Pero ikaw, ma'am, anong purpose mo? Ba't to kayo sumali dito? Wala po. Ha? Ano? Wala. Sana ichinelas ko na yon. Tingnan lang, kunin ko muna sa labas. Chinelasin talaga kita. Dito, wala pala, di patay na natin ito. Ayabaw. May matay to. Huwag mo kasi takpan yung ilong pag tumawa. Diyos ko, Lord. Diyos ko po, no, patawarin tayo. Try lang po ako kasi, parang yung nakikita ko sa, parang ang ganda-ganda, kaya nag-try pa akong sumali. Oo. Ang gandang-ganda mo nga. Oo. Ang dami mong tagahanga sa comment. Hindi ko alam kung bakit sumali si Madam eh. Wala pala siyang balak eh. Hindi, sumali lang mo yan para magpakita ng tawa. yun bang kabilang kwarto, amo na. Dikit. Baka marinig, tigil yung tawa, oh. Maganda yan sa medyo para maraming fans eh. Oo nga eh. Maganda pa naman siya. May mga dimple pa naman. Meron ba? Ayaw nga, no. Hindi dimple yan, sir. Pimples yan eh.
Wala akong pimples. Ah, wala ba? JJ. Wala ba? Wala Ayaw. akong makinis yung mukha ko. Ayaw nga, oh, pimple nga talaga. Pimple, dimple. Wala akong pangsigyawa to. Kinis talaga niya sa DJ, kinis talaga niya. Oo. Natunayan na makinis siya. Taga-dagupan eh. Oo nga sir. Ang bangus nga sir, makinis siya pa kaya. Makinis ba yung bangus? Alis kita. Kasi sir, pag sabi na nila, pag ang dagupan, masarap daw ang bangus doon. Oo. Lasang karne ng baboy, sir, yung bangus nila. Diba ba kasi ako sir, bihira naman lang siya kumain sa DJ ng baboy, karne. Oo. Hindi mas okay na rin yun na bangus na lang ng dagupan kainin mo, sir, kasi lasang baboy na eh. O, di ba? Oo. Kasi pigs ang kinakain. Pids din yung kinakain, pids ng baboy. Alam ko tayo sa DJ dito pag ganito to eh. Tawa lang yung sinasali niya pala sa ano mo eh. Hindi. Tingin ko niyan, sir, may pinagdaanan yan eh. May ano yan eh. Yung mga ganyang tawa, may ano yan, may pinagdadaanan yan. Baka kakabreak nga lang po ng boyfriend yan eh. Kaya pala, ano? Oo. Kaya pala, tama ka talaga sir, tama. Oh, may mga babae kasing gano'n eh. Yung iba, pretend lang ba? Kunyari, masiyahin pero may problema, masama loob. Hindi talaga po, pinatawa ako. Bakit ka nga natatawa, ma'am? Anong purpose natatawa ka? Wala, parang ang ganda-ganda pala dito. Kumali. Kapag nga natatapos magsalita, ano na, nauuna na yung tawa. Baka di pa nakahapunan. Makainubusan ng mga amo ng ulam kaya hindi kumain. Isang ako dito. Oh, may ulam ako rito. Oh. Dito, may ulam ako. To. Tinakipan ko lang, hindi ko pa naubos, madam. To. Ito, may ulam pa ako dito. Hindi ko naubos. May kanin dito. Ay, hindi pa ako kumakain ng kanin sa gabi. Wow. Ano ata to sa DJ? Amerikano ata to, kaya ayaw kumain ng kanin ng gabi. Tinapay lang ata. Oo, Vegetarian. hotdog kasi kinakain yan pag gabi eh. Ay, hindi po. Hindi ako rin? kumakain ng hotdog dito. Oo. Ganun kasi mga Amerikano, sandwich, yun yung kinakain nila, hotdog pag ating gabi. Ano, dinner ko yung broccoli, gano'n. Wow. Broccoli tsaka 2 egg Wow. boiling. Sana all. Linaw pa naman sa DJ ng mga kamera. Oh. Oo nga eh. Kitang klaro talaga eh. Hmm. Madam, nagtawa lang ng tao, hindi seryoso eh. Hindi ko kasi mapigil ang trabaho. Hindi ba? Walang Siguro may naging boyfriend to na itik si ma'am, kaya ganon. Tingin ko lang ha, kaya kung nasanay ho siya na makipag-usap sa lalaki na itik, tinatakpan yung ilong niya eh. Alam mo, hindi ko nakikita ano sa it. makita yung butas. Hindi ako nakikipag... Tapos sa nga, mga... Hindi. ang purpose mo? Ano talaga yung purpose mo? Hmm. Ano ba ang purpose mo sa bakit yung sumali? Ha? Wala lang. Wala lang? Ganun. Ganun ba yun? Wala, Sir DJ. Wala daw eh. Bakit po kayo po? Ano pong purpose nyo? Bakit sumali po kayo dito? Pag alam ko, ang purpose pag sumali ka Sir DJ sa teledrama niya, Maghanap po ba? oo, syempre, ganun yun. Ay, hindi naman gano'n. Ganun. Pwede Talaga. maghanap ng kaibigan, gano'n. Oo, syempre. Syempre, lahat ng bagay na mapunta sa magkaibigan hanggat nagkakaroon ng
komunikasyon, ganun yun. Diba? Hanggang magkaibigan. Si Madam pagkatawa eh. Pala pag seryoso pala si ma'am, lalong gumaganda, no? Pag hindi nakangiti. Oo nga ako, sir eh. Lumulubog yung dugtong talaga eh. Ah. Seryoso ka nga, ma'am? Huwag ka mag-smile. Kasi Madam, maraming tagahanga to pa nagseryoso talaga to eh. Hmm. Hindi ko mapigilan tumawa eh. Sir DJ, paano to? Sige lang, magtanong po kayo, kuya. Ha? Magtanong lang po kayo. Sige, ikaw na lang tapos ako magtanong. Tawa ka kasi ng tawa. Ilang taon po ba kayo ng boyfriend mo na yun, ma'am? Yung dito sa Pilipinas? Ayun. Huwag na natin pag-usapan yung boyfriend. Pinapatanong mo si sir eh. Ako yung nagtatanong. Ayaw mo rin sagutin. Yeah. 6 years po. 6 years. 6 years po. Buti nga ito, nagkakaroon ng boyfriend. Malayo ka, samantala ako sa Manila, hindi man, nagkaroon, nakaraan ka, pero satit lang. 5 months lang din ata, ganun. 6 years LDR. Never kayo nakita? Minsan lang po. Minsan. Minsan lang kami nagkita. Dito sa Pilipinas. Aray. Aray. Nagasan din. Okay. Huwag na natin pag-usapan kung taga-saan. Basta nagkaroon din ako ng boyfriend 6 years. Tapos, LDR lang po kami. Siguro hindi makapaghintay. Tapos, pinapalit ka, ma'am? Siguro. siguro. Ganun talaga pag LDR, pag hindi kaya talaga sa mga ganyang relation tayo LDR, ang hirap eh. Di naman kasi mahirap ang LDR kung talagang kontento kayo sa isa't isa. Yun nga yun. Yun ang dapat sa ganyan bagay. Para sa akin, di naman mahirap yan eh. Kaya Kung talagang kontento ka, talagang mag-work yung LDR ng dalawa. Pero kung yung isa hindi talaga kontento, walang magagawa. oo, ganun yan. Kasi malayo sa isa. Oo. Kasi kung mo din masusubukan yung yung dalawa, pagmamahal yung dalawa kung LDR kayong dalawa, kung hanggang saan talaga yung yung dalawa. Di ba ba? Imagine 6 years, LDR kayong dalawa. Yung iba yan, pag nagsama ng 6 years, nakatatlong anak na, 4. At talagang hindi ka makukontento kapag LDR. Kasi siyempre, iba pa rin talaga yung sa personal. Pero kung saan mahal talaga yung isang tao, di ba? Kahit gaano kayo katagal na dalawa. Kasi sa lalaki kung talagang matatag sa LDR, magkakasundo. Pero yung babae hindi matatag din sa relasyon ng LDR, wala rin mangyayari. Eh talagang may mabubuwag talaga sa mga ganyang relasyon. Ganun talaga. So bagay, ako nga napag-tiis nga 16 years eh. Ilang taon na namatay mo yung asawa? Oo. Ilang taon? Yung, Asawa mo? Namatay? ano na, since 2011 pa ata. Ilang taon siya? Ano po? Hindi ko na po alam eh. Tagal na po kasi. Asawa, hindi mo alam, grabe ka naman. Matagal na po kasi.
Tagal na kasi. Kahit ho pag mainit panahon, ma'am, pag summer dyan sa Hong Kong, ganun ka na rin po, ma'am. Palatawa ka talaga. Oo, kahit po sabon. Ikaw lang po ba dyan na Pinay? Ikaw lang po ba? Wala po kayong kasama dyan sa bahay? Ako lang po kuya, ay sa DJ. Ay, ikaw lang mag-isa. So, wala rin ka rin palagi, hindi ka rin nagdi-day off. Wala ka rin kausap palagi. Hindi, Ay, hindi, may alaga ako. iba pa rin kasi yung Pinoy, di ba? Oo. Kailangan mo rin lumabas. Bakasyon ka muna, ha? Minsan lang, pero hindi yung talagang magdi-day off ka, hindi. Lumalabas lang ba ako pag kunwari kailangan, may Oo. kailangan kang bilhin, ganun. Hmm. Kaya sanay na po rin ako na hindi lumalabas. Mag-day off ka na rin, ma'am, ha? Mas gusto ko yung hindi lumalabas. Wala. Takot to sa lalaki, kaya ayaw lumabas eh. Wala namang dito lalaki na Pinay. Pinay. Madalang. Ay, yung Pinoy ba? Hmm. Sa Hong Kong, makita badalang ang Pinoy. Kami maraming Pinoy. Siguro, pero hindi pa ako nakakita kasi. Hindi kasi ako lumalabas. Yung magandang babae sa Tejo, hindi marunong pa sa bahay. Yung pagkakatiwalaan ka talaga. Pagkakatiwalaan ka talaga ng lalaki. Baka Kaya siya, ang hinahanap ko din yung talagang, yung pagkakatiwalaan ko din. Kaya nga. Di ba? Oo. Mahirap na kasi magtiwala ngayon. tumawag na naman. Sinabi mo lang, mahirap magtiwala. Kaya maghanap ka rin ng lalaki na pagkakatiwalaan ng panghabang buhay. Kasi ako, sa totoo lang, naghanap din ako ng babae pagkakatiwalaan ko sa habang buhay din. Yung mga lalaki sinungaling. Ha? Ano, ma'am? Ano, ma'am? Ano, ma'am? Ano po? Mga ibang lalaki sinungaling. Ibang lalaki siguro. Sabi nila, wala ba? Tapos pagdating na mayroon na pala. Hindi naman siguro lahat ng lalaki. Pero hindi pa po ako naghahanap ng talagang focus pa ako sa mga anak. Pero buhay. So, mga ilang taon pa ho yung hintay ni sir hanggat makatapagtapos po yung anak mo, ma'am? Opo. Di mga 6-7 years from now, no? Yes pa ako siguro. Ano na ako, Sir Deji, dyan? 57. Kung buhay pa ako noon. Oo naman. Basta kumakain ka lang. Ay, sa tagpuan niya, Sir Deji, na matatanda. Pag umabot ka daw ng 50, Ah. bagong buhay na naman daw ang matuto mo ng 70. Sabi nila matatanda eh. Pag umabot ka ng 50, ano po yun, sir? Panibagong buhay na naman daw yun. Panibagong yugto hanggat makarating ka raw ng 70? edad. Oo, ganun. Mm. Pasan mo yung edad na hindi ka kinukuha ni Lord. Ganito yan. Parang bonus, no? Oo, parang pangatlong life mo na. Kasi, Ako, kung umabot ako ng 50, salamat Lord. Hindi mo kasi ayon sa pag-aaral, pag edad mo ng hanggang 30, mula 30 hanggang pag 50, parang hinahatak na lang talaga edad mo niyan, no? Oo nga. Parang ang bilis. Ang bilis ba? Tapos, Pero okay lang, malakas pa naman ako. Ang laki pa ng katawan ko eh. oo. Di ba ko mapayat? Importante kumakain. Hindi. Kumakain naman siya kahit pa paano. Isang araw, 3 beses naman. Ikaw, ma'am, ilang beses po kayo kumakain sa isang araw? Ng kanin? Basta sagutin mo lang yung tanong ko. 3 po. Ha? Siyempre 3 po. 3. Oh, yun naman po pala eh. Pero kanin, ilang beses po kayo kumakain ng kanin sa isang araw? Ano lang po, Sabado tsaka Martes.
Kung ilang araw ka kumakain ng ilang beses kumakain ng kanin. Agoy, sa BJ. Sabado at saka Ano ba yan? Martes. Nagpapawisan. Hindi, dito po. Ang kanin ko is brown rice. Ah. Pero kumakain ako sa Saturday lang tsaka sa Martes. Ay. Amerikano talaga, sardinya. Oo. Hindi naman sila kasi kumakain ng kanin dito eh. Mm. Mga ulam lang, mga gulay. Ako kung gusto kong kumain ng kanin, kakain ako. Pero hindi naman ako ganun kaano ng kanin. Basta Sabado at Martes lang po. Ako, tama lang sa akin, 2 kutsara, 3 kutsara. Sa mga kailang sa sunod na isang araw, makakain ako ng 3 beses, okay na. Nakalaki nga ng katawan. Oo. Ako nga kahit isang kutsara, di kumakain yun eh. Hirap kayang muyain isang kutsara. Ma'am, no? Hanggang lang sir, hanggang dila lang siguro yun, di na makapasok ng bitok. Saka mahirap nguyain yun, tapos di matunaw ang kutsara. Kaya hindi mo talaga mamuyain yan, dahil bakal yan. Hindi ba ako kumakain ng kanin na everyday? Kahit nung nag-Dubai po ako, nag-ano po ako sa parang nasanay na rin ako doon sa Abu Dhabi. Kasi nag-Abu Dhabi din ako ng 4 na taon doon. Kasi magaan lang naman yung trabaho eh. Ganun. Pero sa Abu Dhabi, mahirap ang trabaho doon. Mm. Pero talagang walang kanin doon. Yung mga bread lang po, yung mga food nila. Mga prutas, ganun. Kaya parang nasanay na rin ako. So, paano na? Umaga na. Ano yung, Sige po. saan na napunta yung usapan natin? Hindi naman daw siya naghahanap eh. Okay. Friend Malay mo, sir. No? Friend ko lang to sir, baka sakali. Connected na po kayo dito. Maraming salamat sa time. Magandang gabi, no? Thank you. Bye. Bye.